pa rin po tayo sa pag-aaral ng John chapter 17 na kung saan ay nananalangin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama bago po siya dakipin at ipako sa krus. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. John chapter 17 verses 17 to 19. At ganito po ang sinasabi. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paano sinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa koalisyon. Sabi po ni Sabiti Anyaguile, isang pastor and theologian, contemporary Christians inherit centuries-old language, sometimes technical language, to define and promote the faith. The terms we use, like Trinity, has a definite history and function in theological discipline sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Sa makatuwid, kung tayo po ay kay Kristo, nararapat lang na pinag-aaralan natin ito. Although sometimes it can be technical, and these are big words. Katulad lang ng justification by faith alone in Christ alone. Pero nevertheless, dahil tayo po ay kay Kristo, hindi naman sumulpot lang ang pananampalataya sa panahon natin. Hindi naman ngayon lang yan. Pag binasa natin ang simula sa Old Testament hanggang sa New Testament, we have a rich history of the faith. And it comes with a language na kailangan nating pag-aralan. In the previous Sundays, natutunan po natin ang mga salitang perseverance of the saints at saka yung counterpart nun, which is the preservation or preserving work of God upon the saints. Today, ang pag-aaralan naman po natin ay isa na namang technical term po or theological term na ang tinatawag ay sanctification. In theological discourse, ang sanctification po ay gawain ng Diyos. Hindi po ito gawain ng tao, kundi ito po ay sa Diyos. Gawain po niya ito sa buhay ng isang makasalanan upang pakabanalin ito. That is why in some passages in Scripture, ang tawag sa mga mananampalataya ay saints. Because it is God's work upon them to make sinners into saints. And to put it simply, ang sanctification means to make holy or to set apart. Mayroong tatlong klase po ng sanctification na we'll just go through it quickly bago doon sa ating passage. Yung tatlong klase ng sanctification po ay yung tinatawag natin number 1 na positional sanctification, merong progressive sanctification, at saka yung perfect sanctification. Positional sanctification. Ang positional sanctification po ay gawain ng Diyos at the moment of our conversion na itinalaga tayo ng Diyos kay Kristo. Kaya siya positional kasi binabago niya ang ating katayuan. We are now in Christ. Sa 1 Corinthians 6:11, sabi po ni Apostol Pablo, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus. Binago. At inilagay tayo kay Kristo. Ang mga dating marumi ng dahil sa kasalanan ay nililinis, or rather nilinis at pinaging banal sa kanyang harapan. Past tense siya. At one time lang yon. Positional sanctification. Pangalawa po, progressive sanctification. Ito naman po ang gawain ng Diyos at biyaya niya sa ating buhay upang italaga tayo na maging tulad ng larawan ng kanyang anak. Progressive ito dahil nagpapatuloy ito sa ating buhay upang mabuhay tayo para kay Kristo. This is the same thing na binanggit din kanina ni Brother Ronel. Patuloy tayong hinuhulma sa larawan ni Kristo. Sabi nga po sa Romans 8:29, for those whom He foreknew,
in eternity past, those whom He also predestined in eternity past to become conformed to the image of His Son. Sa mga katuwid, day by day by day, ang ginagamit ng Panginoon ang bawat circumstance sa ating buhay. Ginagamit niya ang salita para hulmahin tayo at matuto tayong sumunod sa kanyang salita at maging tulad tayo ni Kristo. Kaya siya progressive. At hindi yun matatapos hanggat number one, hindi tayo namamatay, or hanggat hindi bumabalik si Kristo. So, buong buhay natin yun, yung progressive sanctification. Third one is perfect sanctification. Ito naman po ang kaganapan or end state ng ating positional sanctification, at ito rin ang motivation ng ating progressive sanctification. So, kung ang positional sanctification ay past, ang progressive sanctification ay present, ang future ay ang perfect sanctification. At ito ang inaasam-asam nating lahat. Bagamat wala na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan ngayon, nandito pa rin tayo at patuloy na lumalaban. It doesn't mean na porket wala ka na sa pagkaalipin sa kasalanan, hindi ka na makikipaglaban. Lumalaban pa rin tayo at patuloy tayong nagsastruggle laban sa ating mga masasamang pita at kasalanan. Darating naman po ang araw na babaguhin tayo ng Diyos, babaguhin niya ang lahat, at mawawala po ang kasalanan sa mundong ito. On that day, it will be perfection. At kasama po tayo doon sa pagbabagong iyon. Tuloy natin yung pagbabasa ng Romans 8:29, tuloy natin hanggang 30. So, for those whom He foreknew, He predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Verse 30, and these whom He predestined, He also called. Kaya nga nakakilala tayo kay Kristo at nakatugon tayo sa pananampalataya kasi sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tinawag niya tayo. And these whom He called, He also justified. And these whom He justified, He also glorified. And so in that glorification is the perfection of the saints. In sanctification po, tinalaga tayo kay Kristo upang mabuhay para kay Kristo at maging tulad tayo ng larawan ni Kristo at makasama si Kristo magpakailanman. So yun yung buong sanctification. In our passage today, ang point of view na binibigay sa atin ng salita ng Diyos ay hindi lamang activity ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Pinapakita rin sa atin ng kasulatan ang anggulo ng gawain ng anak at gawain ng ama para sa ating pagpapaging banal. Mahalaga ito sapagkat ang work of salvation ay, which is God's work in the past, the present, and the future, ay gawain po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. It is the work of the Blessed Trinity. When we began studying itong John 17, nagkaroon tayo ng introduction sa lalim ng ugnayan ng pagsasama ng Ama at ng Anak. In verses 1 to 5, Jesus prayed for Himself as He accomplishes the task of redeeming God's people for God's glory. And then 2 weeks ago, napag-aralan natin in verses 6 to 16 ang petition ni Jesus Christ para sa Kanyang mga alagad. Sabi po niya, keep them in your name. At saka, my joy made full in themselves. Today, ang panalangin ko naman po ay mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin, especially sa atin na nag-aalinlangan o nalilito sa pananampalataya at buhay. Nawa makilala po natin ang Panginoong Jesus na Siya ang ating manunubos. Siya ang nagkamit ng lahat ng pagpapala ng ating kaligtasan para sa atin, upang matutunan po natin tumugon sa maayos na pagsamba sa presensya po ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos.
As in previous Sundays, ganito pa rin ang ating magiging tanong. What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? So same pa rin ang ating question. What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Which leads us now doon sa ating passage in verse 17. This time po, gusto ko pong i-group natin ang verses 17 at saka 19 to be able to understand kung ano po ang panukala ng Ama at ano ang magiging tugon ngayon ng anak dito sa panukalang ito. So sabi sa verse 17, sanctify them in the truth, your word is truth. For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. So yun yung verses 17 and 19. By this time po, tapos na po ang Panginoong Jesus sa pag-lead sa Lord's Supper. And alam niya, wala na rin dito si Judas, alam niya na ipagkakanulo po siya. So, ngayon, papunta na po sila doon sa halamanan sa Gethsemane. And all along the way, nanalangin ang Panginoon. Ito panalangin ito, in other words, ay ginawa ng Panginoon, nakaharap po ang kanyang alagad at naririnig nila ang kanyang panalangin. At ang unang petisyon ng ating Panginoong Jesus sa John 17 verse 1 ay, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Ito yung purpose kung bakit siya bumaba at kung bakit niya idinadalangin ngayon ang kanyang sarili at ang kanyang mga alagad. And this is followed by the second petition sa verse 11. Holy Father, keep them in your name. And He wants the Father to preserve those whom the Father has given Him. At dahil alam ni Kristo na magiging mahirap ang kanilang buhay dito sa lupa, mahirap ang kanilang magiging ministry, idinalangin niya sa Ama sa verse 13, But now I come to you, and these things I speak in the world so that they may have my joy made full in themselves. So after Jesus prays that His disciples be preserved from the evil one, by giving His joy to them, He now prays that the Father would set them apart for Himself. Verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Ang salita pong sanctify, probably hindi po tayo familiar. Dito sa binasa kanina, meron pa isang version na ginamit din, which is consecrate. So, ano lang muna, himay-himayin lang natin yung ibig muna sabihin nitong sanctify. Sa original language, ang pakahulugan po ay to make holy. Gawing banal. Kapag iniisip natin ang kabanalan o pagiging banal, ang karaniwang pumapasok po sa ating isipan ay walang kasalanan, malinis, dalisay. That is correct. That is the usual understanding of holiness. Pero may isa pa kasing pakahulugan sa Bible kapag pinag-uusapan ang kabanalan. And it is to be set apart unto God. Hinihiwalay ka ng Diyos sa kasalanan. At anong ginagawa niya? He is setting you apart for His special purpose. Sa Tagalog version ng Bible, ang salitang ginamit ay italaga o pakabanalin. Doon kanina binasa natin dito kanina sa screen, ang isa pang ginamit ay consecrate. Isang technical term yun, ang ibig sabihin ay to set apart unto God or to dedicate unto God. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na mag-ingat at magtalaga. Imagine natin two sides of the same coin. May hawak tayong piso. Yung isang side ay mag-iingat. It preserves. Yung isang side naman, nagtatalaga. It sets apart. It sanctifies. So the first side is that dinalangin ng Panginoong Jesus na ingatan ang kanyang mga alagad sa masama. Sapagkat yung salita na binigay niya ang magiging dahilan na kapopootan sila ng mundo. Sabi nga niya sa verses 14 and 15. If we look at our Bibles, makikita natin dyan, I have given them your word and the world has hated them.
Yun yung magiging dahilan, yung salita ni Kristo ang magiging dahilan kung bakit kabubuotan tayo ng mundo. And then in verse 15, sabi niya, keep them from the evil one. Ang magiging cause ng gulong ito ay syempre yung kaaway. And He wants now the Father to keep them by using that same word, yung salita na nagmula sa Ama, which is His gift sa anak, na sinalita naman ng anak nung bumaba siya rito. Ito ang gagamitin para i-preserve sila. And this same word that Christ spoke when He was here on earth is the same word that the world hates. May irony doon. So, ang hirap. Kasi magsasalita ka, pero yung salitang ginagamit mo ay kinapupuotan ng sanlibutan. Dito sa ating passage po, makikita natin ang second side of that coin. Nais po ni Kristo na ihiwalay tayo o italaga ng Diyos ang kanyang mga alagad sa katotohanan ng kanyang salita. Sabi niya po, sanctify them in the truth. Your word is truth. And this means that Jesus wants His disciples separated from the world and sin and set apart in the truth. Sa buhay po ng tagasunod ni Kristo, gagamitin ng Ama ngayon ang salita para baguhin at patuloy tayong ilayo sa kasalanan. Not only that, papakabanalin niya ang lahat ng nagmamahal kay Kristo para ilapit tayo sa Diyos at mabuhay tayo sa Kanyang salita. Kaya nga, pag tinignan natin yung sinabi ni Kristo, hindi lang ginagamit ang salita. Yung salita mismo, gusto niya na nandun tayo sa Kanyang salita. He wants us in the truth. He wants us to live in that. Bakit? Kasi ang buong sanlibutan ay namumuhay sa kasinungalingan. He wants us to live in the truth so that we can live out this truth. You cannot live out or you cannot display the truth if you do not live in the truth. Ang pamamaraan na gagamitin ng Diyos para italaga tayo sa Kanya ay ang Kanyang salita. Bakit kaya Kanyang salita? Sabi niya, your word is truth. Ibig sabihin, lahat ng scriptures, lahat ng nasusulat is God's truth. Lahat ng nandito sa itong buong scriptures, the totality of it is God's truth. Wala itong pagkakamali sa pinapahayag nito at hindi po ito nagsisinungaling. Kung ano ang perfections ng Diyos, ganun din ang Kanyang salita. Because God cannot make mistakes. There is no mistake sa Kanyang salita. Because God does not lie, ang Kanyang salita po ay wala rin halong kasinungalingan. Napapaisip tayo siguro, paano po natin maiintindihan ang salita ng katotohanan? Kung tayo ay apektado ng kasalanan, kung ang isipan natin ay may impact ng kasalanan doon sa ating mga isipan, how will we understand God's Word kung mayroong impact ang sin sa ating mga minds? So John 14 and 15, matatandaan natin na sinabi ng Panginoong Jesus na ipadadala niya at ng Ama ang banal na Espiritu. Tatandaan natin yun. At ang description pa nga niya sa banal na Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. At siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Sa mga katuwid, ang ministry ng banal na Espiritu ay ituro sa atin ang lahat ng sinabi ni Kristo. At ang trabaho niya rin ay ipakilala tayo kay Kristo. Ipakilala rin sa atin si Kristo. Buksan ang ating mga mata para makita natin at maunawaan natin ang Kanyang salita.
Siya ang magbubukas sa ating mga isipan at magtuturo sa atin, sapagkat ang ministry niya ay buksan ang ating mga isipan sa salita ng katotohanan. Kaya nga siya tinawag na Espiritu ng katotohanan. Now, it is interesting dahil sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 19, "For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in the truth." Kanina pinasa, "For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be consecrated in truth." Ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus na I sanctify myself dito? Ibig sabihin dito, sa John 17, ang tinutukoy niyang work na itinalaga niya kanyang sarili ay ang kanyang kamatayan. Yung ministry na dapat gawin ni Kristo, when He says that I am sanctifying myself, ibig sabihin, I am consecrating myself doon sa gawain ng Ama. Bakit ba siya pinadala? Pinadala siya upang mamatay. Kaya nga siya nabubuhay, kaya nga siya nagpapahayag. Kaya nga ilang beses, pag binilang natin ang Gospels, ilang beses niya sinabi sa kanyang mga alagad, malapit na akong mamatay, paalis na ako. Alam niya. And this blessing is earned by Christ in His sacrificial death. Sabi rin sa Hebrews 10:10, "By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." Sa kanilang mga pagnanasa, hindi tayo kabilang sa kanila. Dito naman sa verse 18, sinasabi ni Kristo na sinusugo niya ang lahat ng tinalaga sa katotohanan, tulad ng pagsugo rin sa Kanya ng Ama sa sanlibutan. And from here, we understand what it means to be sanctified or to be conformed to the image of Christ. Meron akong, pwede nyo, as a supplementary, meron akong nilabas din na post kaninang umaga doon sa Workman's Bookshelf. Pwede nyong tignan din yun. Na ang pagsasanctify sa atin ng Panginoon ay may aspeto ng ministry. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Kanya at sa ating mga kapatid ay mismo dahil ang ating ministry ay tinubos din ni Kristo. Kasama sa katubusan niyo. What does it mean to be sanctified or to be conformed to the image of Christ? Sabi ko nga, ang pakahulugan nun ay number 1, may separation, at pangalawa, mayroong setting apart. So we are not only separated from sin, we are also set apart this time to suffer for Christ. Sabi niya, as you sent me into the world, ang definition po niya ng world o ng sanlibutan ay ito yung mga napupuot sa aking mga alagad. Katulad ng kinapuotan nila ako, kapupuotan din sila. Yun yung definition niya ng world. Hindi ito ang mga kaibigan ko. Hindi ito ang mga kabady-bady ko. Ang definition ni Christ sa sanlibutan ay sila po ang napupuot sa aking mga alagad dahil dala-dala nila ang aking salita. In other passages of Scripture, ang definition ng mundo o ng sanlibutan ay kaawain ng Diyos. So sinasabi niya rito na sinusugo niya ang lahat ng itinalaga sa katotohanan tulad ng pagsugo rin sa Kanya ng Ama sa sanlibutan. And here we see that we are not only separated from sin, we are to suffer for Christ as He suffered in the world. Yung mission niya na tubusin tayo, yung mission na kasama ang suffering niya, yung kasama yung suffering niya, kasama yun sa buhay natin.
Bakit kaya may emphasis ngayon dito sa passage na verse 18, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. Sabi ko, pag paulit-ulit ang mga salita sa Bible, kailangan pansinin po natin yun. We need to focus on that. Kasi importante yun. Ano ngayon yung emphasis dito sa in the world? From here we understand na ang world na ito po ang ating mission field. Kadalasan pag meron kaming inattendan one time na parang send-off party sa isang pastor, at merong isang miyembro na sinabi doon sa pastor, at maririnig din natin to sa ibang mga Kristiyano, meron pa po kayong misyon. Pero kadalasan pag ginagamit natin yung salitang yun, so ano yung mission na yun? Di ba? Ano yung mission order? Ano yung mandato? Pero ginagamit natin, hindi pa tapos ang mission niya eh. May mga ganun, tapos na yung mission niya. So ano yung mandato? Kung may mission ka, may mission order ka. Ano yung mission order? Hindi mo pwedeng sabihin na may mission ka, pero wala kang mandato. Dapat mayroon, may batayan. Hindi yung salita tayo ng salita, hindi naman natin alam kung ano yun. Ang mandato dito, kaya nga binigay sa kanila ang salita, ay upang ipahayag nila at ibahagi nila ang salita sa iba. Sabi ko last week, ang difficulty at challenge ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay ito. Hindi natin, pinapahayo tayo sa buong mundo. Nandun na tayo. The challenge is that hindi natin alam agad kung sino ang tatanggap at sino ang tatanggi. And more often than not, tayong mga nakakilala kay Kristo, agad-agad na natatakot. Ay, ayoko kasi na matanggihan. Ayoko kasi na baka batuhin akong buhay eh. Baka magbago kasi ang tingin sa akin eh. Yung takot natin, actually, tapos na. Sinabi na ni Kristo dito, magtitiis ka alang-alang sa akin sapagkat ako ay nagtiis para sa inyo. Wala nang dapat nakatakutan pa. Ang mission field natin ay itong sanlibutan. The people who hate God's people. And we are sent out into the world to proclaim the word of truth. Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang tatanggap ng salita na binabahagi natin. Ang mandato natin, ang mission order ay magsalita. Sa makatuwid, wala kang business, ito na yung hamon. Wala tayong business na itikom ang ating mga bibig. Hindi ko, baka isipin po natin kasi, ganito. Nasanay tayo na ganito ang model o naririnig rin nating mga panalangin. Lord, kayo na po ang bahala sa mga kamag-anak ko po. Magpadala po kayo ng mga tao na hahayo para makakilala ang aking asawa, para makakilala ang aking girlfriend, ang aking boyfriend, ang aking mahal sa buhay, ang aking mga kaibigan at office mates. Mga kapatid, in one sense, this is correct. One sense. But in another sense, it is wrong. Why? It is correct po na Diyos ang nagpapadala ng tao. Na siya ang naghahanda. Na siya po ang gumagawa sa mga events sa buhay natin at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Hindi natin kontrolado yon. And that is correct. Siya po ang nagtatalaga. But it is the wrong attitude to think na hindi po tayo responsable sa ating mga kamag-anak.
It is a wrong attitude to think na hindi tayo pinapadala sa kanila. It is wrong. Tayo ang nakakaalam ng totoo. Tapos ang ginagawa natin, tinitikom natin ang ating mga bibig at hinahayaan natin silang mamuhay sa kasalanan, sa kasinungalingan. It is wrong. Dahil tayo ang tinalaga niya para sa Kanya, tayo ang nililinis ng Kanyang salita, tayo ang nakakarinig ng salita, therefore tayo po ang responsible para mag-minister ng salita sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga tao na pinapadala ng Diyos sa atin. It is wrong. Maririnig natin, and especially sa mga pastors, pag nag-uusap sila, sasabihin, ang pinakamahirap talaga ay mag-minister sa mga mahal sa buhay. Nandun na tayo. Pero hindi excuse ang difficulty para itikom natin ang ating mga bibig. We have no business to shut our mouths. Hindi yun ang mandato natin. Ang mandato po natin ay pinadala tayo ni Kristo tulad ng pagpapadala sa Kanya ng Ama. Nung pinadala ng Ama si Kristo sa lupa, anong nangyari kay Kristo? Naging maayos ba buhay niya? Hindi. Hindi tayo pinadala sa lupa, hindi tayo pinanganak dito para maging maayos ang buhay at happy-happy together tayo. Magtitiis tayo. At kung kailangan mamatay para kay Kristo, mamatay para kay Kristo. Kung loloobin ng Diyos na tawagin tayo sa ganun, edi ganun. Maraming kwento ng mga missionaries at saka nagpapahayag na ganun ang naging buhay. Pinahayag ko na nga last week, di ba? Yung history ng yung kinahinatnan ng mga apostol at saka mga writers ng books of the Bible. Tanong, sino ba ang nakaupo at nag-aaral dito linggo-linggo? Tayo, ang church. So sino ang hinahanda ng Panginoon para isugo? Tayo rin, ang church. Ngayon, kung tayo ang nakaupo dito linggo-linggo at hinahanda ng Panginoon, sino ang pinapadala para makakilala sila? Tayo rin. Walang iba. Ngayon, hindi ko po ibig sabihin na pilitin silang tumanggap. Iba po ang pinipilit sa pagtanggap, iba ang pagpapahayag. Ang ating mandato po ay humayo, gamitin ang ating mga bibig at ipahayag si Kristo. Tulad ng ginawa niya nung nandito siya. Diyos ang magbubukas ng mga pinto at pagkakataon. Diyos ang magbibigay sa kanila ng pagbabago. Diyos din ang magbubukas ng kanilang mga mata at ng kanilang mga tenga. At siya ang magpapalapit sa kanila sa Kanya. Hindi po natin trabaho yung ginagawa ng Diyos. Ang mandato lang po natin ay magpahayag. Ganun lang kasimple. And it is through us that they are exposed every day and every week to the glory of Christ in the gospel. Every day. Kasama, in other words, ganito na. Ano ngayon, sinasabi ng, may mga theologians at mga scholars, sinasabi nila, ang sanctification, dahil ito ay pagpapaging banal, may kinalaman ito sa godliness. Or kung paano tayo mabuhay everyday. Sa makatuwid, kung ang ministry work natin ay kasama pala sa ating sanctification, ibig sabihin, kasama sa ating godliness o godly living ang paghayo at pagpapahayag ng magandang balita. Uulitin ko po, kasama po sa ating godliness o sa ating godly living ang paghayo at pagpapahayag ng magandang balita. Ang isang Kristiyano na sinasabi na Kristiyano siya pero hindi man lang marinig ng kanyang mga mahal sa buhay, si Kristo sa kanya,
magpaisip ka. Hindi ganyan ang Kristiyano. Hindi yan yung idea ni Kristo. Sabi nga niya, di ba? As you sent me into the world, I also have sent them into the world. It is not our business to keep our mouths shut. Sabi nga ni Kristo sa kanyang mga alagad, pakinggan po natin ang Great Commission sa Gospels. Matthew 28:18-20. All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Ang gawain natin bilang church ay mag-disciple. Hindi lang basta mag-convert. Madaling mag-convert kahit kulto nag-convert. Ang pinakamahirap ay gumawa ng alagad na susunod kay Kristo. At binigay ng Panginoon doon sa Matthew 28 yung pamamaraan. Mark 16:15. Sinasabi niya dito kung saan tayo hahayo. Sabi, go into all the world and preach the gospel to all creation. Yung world, matatandaan natin, ito ang kaaway natin. Pero sabi niya, hindi. Go into all the world. Luke 24:46-49. Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witness of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Yung part 2 ng Luke 24, makikita sa Acts 1:8. Kasi part 1 and part 2 yun. But you shall receive, sabi sa Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Saan tayo? Tapos na yung Jerusalem, tapos na yung Judea, tapos na rin yung Samaria. Nandito na po tayo to the ends of the earth. Sa John 20:21, sabi ng Diyos, o sabi ni Kristo, peace be with you. As the Father has sent me, even so, I am sending you. Magulo man ang mundo at kinapupuotan tayo ng sanlibutan, binigay niya ang kanyang kapayapaan at kagalakan sa atin para magampanan itong tungkulin ito. In relation to the world, ito ang makikita, yung mundo, ito ang makikita nilang patunay na we are in the world but not of the world. But, hindi nagtatapos doon. And because we are sanctified in the Word, we are now sent out into all the world. Which leads us doon sa truth number 12, verse 18. Only those who are set apart in the truth, only those who are set apart in the truth are sent into the world to proclaim the truth. Only those who are set apart in the truth are sent into the world to proclaim the truth. We are in the world, but not of the world, because we are sanctified in the Word, so that we will be sent out into all the world. Mga kapatid at kaibigan, pinupuri natin ang Diyos. Dahil sa kanyang karunungan at pinadala niya si Kristo, ang kanyang anak. In the Old Testament, maraming sinugo po ang Diyos para magpakayag. Ngunit wala sa kanila ang naging sapat para tubusin tayo para sa Ama. Si Kristo lamang ang nagdalaga ng kanyang sarili sa gawain ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Walang iba. At dahil tinalaga niya ang kanyang sarili, tayo naman ay dinalaga sa katotohanan at sa pamamagitan ng katotohanan ay pinapaging banal. Sa sanctification po, tinalaga tayo kay Kristo upang mabuhay at maging tulad ng larawan ni Kristo. Kasama rin po dito ang pagtatalaga sa gawain
Itinalaga ni Kristo ang kanyang sarili sa gawain ng Diyos, upang tayo din naman ay italaga sa gawain hanggang sa kanyang pagbabalik. Godliness includes serving the gospel to others, just as Christ served His followers. Mga kapatid, magpapatuloy ang mga hinirang kay Kristo sapagkat tinalaga sila kay Kristo. Sabi nga niya sa kanyang dalangin, sanctify them in the truth. Your word is truth. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo muna.